Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ako po ay bago po basahin ang pangako ng Panginoon, ay nais ko po muna magpasalamat sa Diyos sa isang linggo na nagdaan na ako'y kanyang sinamahan, binabayan, maging ang aking buong sambayanan ng pamilya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon doon sa buhay ng aking kapatid, sa aking ate na nung nakaraan, nagkakamali ng Thursday po yun, ay sinugod siya sa ospital na naman. At nung araw na yun ay talagang yung mga bagay-bagay na aking nararanasan ay patong-patong. Amen. Pero sa Diyos ang papurihan dahil nung araw na din na siya sa ospital dahil nahihirapan siya huminga. Nag-pray ako sa Diyos, sabi ko, Lord, na hawak mo ang buhay ng aking kapatid. At yun, nung tanghali siya dinala doon, at sa Diyos po ang kapurihan na pinanalangin. At pagdating po ng gabi, ay nag-declare po ang doktor na hindi siya i-confine at pinauwi na po siya. Sa Diyos po ang kapurihan. At yun po ang bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos. Yung kagalingan na kanyang pinaranas sa aking kapatid at maging sa aking buhay na pagsama at paggabi na. At samahan niyo po ako na basahin ang mga pangako ng Diyos sa ikalawang Pedro 2 verse 6. Ito po yung pangako ng Panginoon na nababasahin. Amen. Sabi niya po dito, sinumpa at tinupok ng Diyos ang lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasakitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot. Kilala naman po natin na si Lot. Si Lot po ay, di po ko nagkakamali, ay pamangkin po ni Abraham. Amen. Alam naman po natin si Abraham, lingkod ng Diyos po. Amen. At ang kanyang pamangkin ay nung ginunaw po ng Diyos sa Old Testament po ito, yung kwento na yan ay ang lungsod ng Sodoma at Gomora. Nandun po si Lot na pamangkin ni Abraham at iniligtas po siya ng Panginoon. Tuloy po tayo. Amen. Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Sinumpa tinupok ng Diyos ang lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang sasakitin. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang matuwid na Lot na sumusunod sa Panginoon. Amen. Nalubhang nababagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masasama doon. Naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasaksiyan niya araw-araw. Habang siya'y nakatira doon, kaya alam ng Panginoon kung paano niya ililigtas mula sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Amen. Salamat po sa pangako na Panginoon namin binasa. So yung ito po yung pangako ng Diyos sa verse 8, na akin pong nakita sa buhay ni Lot, sa kanyang buhay, na talaga yung mga bagay na kinababagabag niya po doon sa lugar ng Sodoma at Gomora, na araw-araw ng kanyang buhay, talagang nalulungkot siya, nabibigatan siya sa mga bagay na nakikita niya. At ganun din naman po sa ating buhay. Nagaya po ni Lot, alam din po ng Panginoon yung mga bagay na nagpapahirap sa iyong kalooban. Alam ng Diyos yung mga bagay na yung araw-araw na ating daladala. Amen. Kaya nga sabi ng Diyos, sabi po sa verse 8, alam ng Panginoon kung paano niya ililigtas mula sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Pumalakpak nga po ang mga patuloy na nagtatapat sa Panginoon. Amen. Kaya aking pong naunawaan sa aking pagbabasa na habang ako'y dumaranas sa itong isang lingkong to, na sabi ko na si Lot na pamangkin ni Abraham na nasa lugar ng Sodoma at Gomora ay iniligtas ng Diyos. How much more na ikaw din na nagtatapat sa Panginoon, kaya-kaya ka rin niyang tulungan sa lahat ng pagsubok na iyong nararanasan. Wala po anong tao dito. Amen. Kasi sa araw
talagang kitang-kita niya yung mga bagay na nangyayari nagaganap sa Sodoma at Gomora. At ganun din naman po sa ating buhay. Minsan yung buhay po natin parang Sodoma at Gomora. No? Amen? Yung buhay natin ang gulo. Amen? Buhol-buhol. Hindi mo na alam kung saan ka dadaan. Hindi mo alam kung saan ka tutungo, saan ka lalapit, saan ka tatakbo. Pero alam tayo po na sumusunod sa Diyos at naglilingkod, nagtatapat ng totoo, alam natin kung sinilalapan ka natin. Walang iba kundi ang Diyos na nagmamayari ng buhay mo at buhay ko. Amen? Kung minsan sa ating buhay mo, nakakaranas tayo na piling mo, nasa Sodoma at Gomora ka, ang gulo ng bahay nyo, ang gulo ng trabaho mo, ng negosyo mo, ng pag-aaral mo, lahat na magulo, lahat na, amen, na naging pabigat sa kalooban mo. Hello, church! Ito po yung naunawaan ko, amen, sa aking pagbabasa, na ano man po yung mga pagsubok, amen, na ating nararanasan, ano man po yung mga bagay na ating pinagdadaanan, hello, church, alam po ng Panginoon kung ano yung mga bagay na nagpapahirap sa iyo, yung mga bagay na nagpapalukot sa iyo, yung mga pagsubok na dinaranas mo at darating ang panahon na yung mga bagay na nahihirapan ka ay papagaanin ng Panginoon. Amen. Ako po talaga nabasa ko ito. Kasi talagang tumapat siya na itong linggo kasi na ito nakarap. Itong lumipas na linggo na aking buhay. Talagang, ano mo yun, yung pinagulong-gulong na ako, isa ganas, pinagtambling-tambling na ako. As in, talaga, sabi ko, ano nangyari? Kasi sabay-sabay talaga. Puri ng Panginoon na sukdo lang sabi ko, ano ba unahin ko? Yung pamilya ko ba? Yung pag-aaral ko? Pero isa lang po yung narinig ko, unahin mo ang Panginoon at hindi ka niya iuhuli sa lahat ng bagay. Alam mo yung pinagsasabay-sabay ko yung maraming bagay na sakto lang yung araw-araw ng buhay ko, pagod talaga. Pero sa Diyos po ang kapurihan na kahit sa kabila ng pagod na aking nararanasan, mayroong lakas ng Diyos na binibigay niya. Amen. Kasi talaga yung kagaya nga nila sabi niya, araw-araw na lang, ang bigat-bigat ng loob niya. Parang danas ko talaga na isang linggo na lumipas. Amen. Na talagang naroon, amen, yung mga bagay natin nararanasan. Kaya church, sa ating pong buhay, isa lamang po ang naunawaan ko na sa ating paglilingkod, hindi lagi masaya. Amen. May mga bagay tayong nararanasan, mga pagsubok, normal yan. Amen. Sa buhay. Amen. Sabi na sinasabi ng ating mga pastor, ano pang pipiliin mo? May pagsubok ka na walang Diyos o may pagsubok ka na mayroong Diyos? Siyempre, pipiliin mo yung habang meron kang pagsubok na may Diyos kasi meron kang Diyos na lalapitan. Amen. Meron kang Diyos na tatakbuhan. Ang sabi niya sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan, ng lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin. Long church, ang sabi niya, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. Alam mo sa mundong ito, hindi mo, amen, na hindi mo totally makukuha yung kapayapaan na hinihingi mo. Tanging sa Diyos lang na, alam mo yung feeling na wala kang matakbuhan, tumingin ka sa kaliwa, sa kanan, sa likod, hindi mo alam kung kanila mo sasabihin, subukan mong tumingala at manalangin sa Panginoon at lahat ng iyong bagay, lahat ng iyong bigat ay Kanyang papawiin. Amen. Amen. At sabi nga nito, lumapit kayo. Sa Matthew 11:28, ang gusto ng Diyos, amen, na tayo lumapit sa Kanya, magtiwala. Kasi alam mo natin na lahat ng ating nararanasan ay hindi linig sa Panginoon. Kitang-kita ka niya kahit magtago ka pa sa ilalim ng lupa. Amen. Kitang-kita niya, alam niya, hindi mo pa sinasabi, alam na ng Diyos yung laman ng puso mo. Amen. Alam na ng Diyos yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Hindi ka pa nga nananalangin sa Panginoon eh. Alam niya na yung mga bagay na hinihiling mo. Ang gusto lang niya, magtiwala ka, manampalataya ka, na yung mga bagay na yan ay kaya ng solusyon. Amen. Alam mo, sa buhay na ito ng church na ano man pong ating nararanasan, amen, na sa ating buhay, huwag mong pilitin na ikaw lang nagsusolusyon sa problema mo. Amen. Hayaan mo, amen, na ang Diyos ang magsolusyon dun sa mga bagay
na iniisip mo. Amen. Ang sabi lang ng Diyos, di ba? Sumunod ka, maglingkod ka, magtiwala ka sa Panginoon, at lahat ng mga bagay na inaalala mo, ang Diyos ang bahala mag-alala roon. Amen. Sa akin, yun lang po yung ginawa ko na sa isang linggo na ito lumilipas talaga na nagkataon talaga na habang sa kabila ng aking mga kaabalahan ay nandun pa rin, hindi ko nakakalimutan no, na basahin ang salita ng Diyos na sa aking pagbabasa, bigla ko itong nabasa na alam pala ng Panginoon na yung mga bagay na yun na aking napagdaanan sa lumipas na panahon, hindi narinig sa Kanya. At lahat po ng mga bagay na nagpabigat sa aking kalooban, kahapon pa lang po ay ginapos na ng Panginoon. Wala po anak na Amen. Na lahat ng mga bagay kasi sobrang talaga na aking mga naranasan no, sa pag-aaral. Amen. Sa aking pamilya talaga na sabay-sabay po. Ano man po yung aking mga naranasan naranasan ng mga nakaraan na araw ay tunay na buhay po ang Panginoon. At ganoon din naman po sa ating mga buhay. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. At gaya ni Lot, magtapat ka sa Panginoon. At lahat ng mga bagay, amen, na yung mga bagay na kinabibigat ng loob mo ay pagkakanin ng Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga pangako. At ibibigay ko na po sa susunod na tatayo.